Sa gitna ng trahedya, nasaksihan natin ang buong pusong pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Patunay lang na kahit malugmok tayo sa kahit anumang pagsubok sa buhay o kalamidad, basta't nagkakaisa ay siguradong makakabangon tayo. Tunghayan ang iba't ibang kwento ng kabayanihan sa News to Go ni Cedric Castillo. Sir, malakas ang agos! Kung ang marami masisilungan ang hanap sa tuwing sinusumpong ang langit, ang ilan saka naman sumasabak sa tungkulin, isinusugal ang sarili para sa kaligtasan ng kapwa. Ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sinuong ang mga gusali at mga nakalubog na bahay para dumamay sa mga walang kalaban-laban sa puwersa ng kalikasan. Ang 2 taong gulang na ito, kahit sa butas ng aircon na padaanin, huwag lamang maiwan. Walang sinayang na sandali dahil ang bawat saglit, maaaring katumbas ay buhay. Ang sabi nga, sa harap ng pinakamabibigat na pagsubok, lumilitaw ang tunay nating pakikipagkapwa-tao. At sa paghagupit ng habagat, tinimbang, sinukat at hinamon, pero hindi umatras ang Pilipino. Ang mga construction workers sa Rodriguez Rizal, halimbawa, isinantabi ang hanap buhay. Ang mga heavy equipment, ginamit hindi upang ipanghakot ng putik, kundi ng mga tao. Sa sobrang awa nga, diniretso ko na doon sa infirmary mismo. Diniretso na doon para, dahil mayroon ng mga aksidente, mayroon ng sugatan. Gamit pa rin yung payloader. Ito pa rin ang ginagamit ko. Ang mamang ito sa West Fairview, Quezon City, hindi nagdalawang isip na sinapu ang sanggol na hindi niya kaano-ano para itakbo sa ospital. Si mamang bumbero na tila higit pa sa sariling anak na isinugod sa paggamutan ang batang biktima ng landslide sa Quezon City. O kahit ang MMDA constable na ito na sa kabila ng panganib ng umapaw na tubig sa East Avenue, kinamay ang basurang nagbara sa drainage na humihigop sa rumaragasang baha. Halos lahat naman kasama sa trabaho namin yan, sir. Public service kami, sir. Tingin mo yung ginagawa mo kanina, mawawala itong baha na to? Hindi, sir. Hindi ko kaya, pero yung maliit na bagay na yun, may tutulong na rin naman yun para mawala yung tubig. Hindi maiwasang mapansin ang pagngiti natin sa gitna ng dagok na pili tayong inilulubog. Lalo't sa paligid naman ay may nakahandang umalalay at tulungan kang umahon. Simbahang binuksan ang pinto para sa lahat anumang relihiyon at mga kabataang dahil walang pasok, nagboluntaryong mag-impake ng mga pagkain, gamot at damit. Cedric Castillo, GMA News.